I also thank, of course, the United United Arab Emirates for being a benevolent sponsor to all of you. Yan mga kababayan, ito yung pinapakalat ngayon nitong mga DDS ngayon, no? Na video po ng ating presidente na kung saan nag-tongue twist siya. At samut-sari po itong batikos na kinarap po ng ating presidente, no? Talagang binabati ko siya dito. Ito po yung mga sinasabi, no? Ito po, no? Ito dito sa mga post na po na to, na pinost po nitong Stand by Bravely, no? At sinasabi niya, tongue twister, hala, nagkanda utal-utal na. Ayan po ang sinabi nila. At ito po, no? Tignan niyo po, no? Ayan, ito po yung mga talagang grabing sasalita nila sa presidente natin. Ayan. Dahil po sa tongue twist lang na yun, ha? Ngayon, ito. Ayan, at least nag-segue niya, kunwari nasa mid-shop, follow up na sir. Ayan. Tapos, pustahan tayo. Positive nga ang iniisip ng mga nanonood. Ayan. Tapos, kahit ganyan, kabibim, ayan, may nagtanggol. Ito, nakakayang presidente. Ayan. Ayan ang mga sinasabi. Diba? BP, palitan mo na si BBM. Wala na yan kwenta. Nakakaya na. Ayan, diba? Ayan po yung mga grabe, mga pambabatikos po ng mga kababayan natin. Nakakalungkot din may mga kababayan tayong ganito na sa ganung pagkakamali lang nagkaroon lang ng tongue twist ang ating presidente sa kanyang pagsasalita, kung ano na pumapasok sa isipan nila at ito na ang bash na natanggap ng ating presidente. Ayan, lakas daw ng amats. Ayan. Ngayon, mga kababayan. Itong video po na to ay kinuha po sa GMA News. RTBM po nag-cover nito, pero kinuha po nitong Stand Bravely sa GMA News. Okay? So, ayan po yan. Nakita nyo naman GMA. Ngayon, pinuntahan ko po itong mismong GMA. Ayan po yan. Pinuntahan ko po yan, mga kababayan. At tinignan ko kung totoo nga yung natanatang twist nga. Alam naman natin kasi ngayon may mga AI, di ba? At na-discover ko, totoo nga po, na natang twist nga po talaga ang ating presidente. Pero, natural lang ba na matang twist ang ating presidente? Natural lang ba na nagkamali siya nun? Pero tignan natin, bigyan natin ng punto itong nangyari sa kanya. Kasi po, ang video po na to sa GMA News ay 18 minutes. Yan. 18 minutes po ito na video at ng GMA News. At let's say, sa 15 minutes na yan, 15 minutes na nagsasalita po ang presidente ng Pilipinas. Tuloy-tuloy ho yan. Tuloy-tuloy. Ngayon, tinignan ko dito. Pag plinay natin dito. Ayan. Ayan. Ito na ibang yan yung pinakilala na siya. Nakasama namin dito sa pagbisita namin sa at dito, ipo-forward natin para makita nyo yung pagsasalita niya. Kung normal. Ayan. Bakit po diba? natuloy po ito? Ang UAE po ay laging sinasabi, wala po kaming narinig kahit isang masamang salita o reklamo sa ating sa inyo, sa ating mga kababayan dito. Okay. Forward natin ulit. Every Filipino, at home or abroad, has a chance to succeed. Because once we deepen our trade and investment partnership with Ngayon, ano ang gusto ko ipaintindi sa inyo mga kababayan sa nanonood sa akin? Pansinin ninyo, kahit sa mga ibang speech po ng ating presidente, pag nagtatagalog po ang ating presidente, talagang, alam naman natin ang presidente, mas fluent siya magsalita ng English. Dahil fluent, kita niyo naman, napaka-fluent niya magsalita. Ngayon, dahil nga, English, Tagalog, at yung pagtatagalog po ng ating presidente, madalas po siya mautal. Kasi, saan mas sanay po ang ating presidente? Sa pagsasalita po ng English. Tulad doon ito, itong salita niya dito. For example, the UAE, we are laying the groundwork for employment opportunities in more varied sectors. Diba? Ganun siya. Ngayon, ito po yung natang twist siya dito sa video na to. Lagyan natin dito. Kasi dito nila kinuha. Yung patapos na ang presidente, siyempre, pagod na rin, nagsasalita siya. Grabe yung mga approaching na ginagawa niya, yung encouraging na ginagawa po ng ating presidente sa taong bayan, sa mga OFW. So, dito po tayo. Yan, punta natin. Yan. Ito na po, dito na po yung natang twist ang ating presidente. Patapos na po yun. Ayun po, makita nyo naman po 16 minutes. Patapos na siya dito. And for your country. Your achievements bring honor to the nation. A nation
that is truly and genuinely proud and grateful to all of you. I also thank, of course, the United United Arab Emirates for being a benevolent sponsor to all of you. Kaya po, wag po natin Di ba? makakalimutan. Diyan ho nila kinuha yan. Patapos na po yan. Patapos na. Ayan po, ending na po yan, 16. Di ba? Tapos na po siya dyan. Siyempre, hindi natin may alis na hindi naman perpekto ang ating presidente sa pagsasalita. Ang mahalaga na i-deliver niya ng maayos yung mga importante sasabihin niya at mga magagandang balita po sa mga kababayan nating OFW. Tama po ba? O ngayon, ipapakita ko ito. Ngayon, itong ipiplay ko po na video mga kababayan ko. Dahil sa pagbubuli nila sa ating presidente, dahil sa kanya lamang tongue twist na yan, na kung saan pinagtawanan at sinabihan bangag, adik talaga, nakabatak na naman, grabe, no? Pero hindi nila alam yung pagsasalita po ng ating presidente sa harap po ng mga kababayan nating OFW. Merong magandang balitang hatid ang ating presidente para sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Ito po yan. Ito po yung kahalagahan ng mga effort na ginawa po ng ating presidente ng Pilipinas sa UAE. Panoorin nyo. Isang makasaysayang kasunduan ang formal na nilagdaan ng Pilipinas at United Arab Emirates, isang hakbang na magbubukas ng mas malalaking oportunidad para sa mga Pilipino sa Middle East. Formal nang nilagdaan ng Pilipinas at United Arab Emirates ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA nitong Martes, Enero 13. Ito ang kauna-unahang trade agreement ng Pilipinas sa Middle East at sa buong Gulf Cooperation Council o GCC, isang malaking tagumpay sa larangan ng kalakalan at diplomasya ng bansa. Ayon sa pamahalaan, ang kasunduang ito ay inaasahang magbibigay ng mas matatag na ekonomiya, mas bukas na merkado at mas maayos na kinabukasan para sa mga Pilipinong manggagawa at negosyante. Isa itong patunay na patuloy na pinalalakas ng administrasyon ang ugnayang pandaigdig para sa kaunlaran ng Pilipinas. Di po ba? Ngayon mga kababayan, ganyan po nila sinisira, binababoy ang ating presidente na samantalang hindi nila alam na ang kanilang mga pamilya at ang kanilang mga anak at ang mga susunod na henerasyon ay mapapakinabangan at mararamdaman nila itong mga ginagawa ng ating presidenteng effort niya para sa Pilipinas. Ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa, pagbibigay ng trabaho, tulong sa mga Pilipino, kadagdagang kita, pagtaas ng ekonomiya. Yan po ang ginagawa ng ating presidente na hindi nila nakikita. Na ang nakita lang nila ay yung tongue twist. Yung nakapagsalita siya nang nagkaroon siya ng pagkakamali sa kanyang pagkakabigkas. Dahil lang yun, isang katutak na po na pambabastos ang ginawa nila sa ating presidente. Kayo mga kababayan, yung tongue twist, yung pagkakamaling yun ng ating Pangulo, na hindi naman sinasadya dahil nautal Yun ho ba ang basehan ninyo? Para wala nang silbi, bastusin na ang presidente? O itong ginawa niya ngayon, na talagang maganda at kumbaga ikagaganda ng ating bayan, yung kanyang pakikipagdialogo, pakikipagkasundo sa UAE at karagdagang tulong na naman para sa ekonomiya natin. Ano po ang mas mahalaga sa inyo? Mag-isip ka kapatid, lalo na kayong mga nambabas. Tandaan ho ninyo, yung ginagawa ninyo sa presidente ng Pilipinas, sana wag din mangyari sa inyo balang araw. Karma is real.